nagagawa po natin na nanalangin sa bawat isa kasi nandun po yung love natin, love natin sa isa't isa. Kasi hindi mo naman talaga kayang ipanalangin ang isang tao, ang isang bagay kung wala sa puso mo. Love. Manalangin ka man siguro, yun ay hindi pinapakinggan ng Panginoon kung hindi galing sa puso mo. Yun din bang naintindihan ko po, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Yun yung nadinig ko kay Mary kanina, yung perfect love is no fear. Pag nararamdaman po natin na yung mga desisyon natin may takot na nag-a-arise. Amen. Pag may mga dinidesisyon po natin na bagay o anuman at nakakaramdam po tayo ng fear, it mean to say po yun ay hindi po galing sa Panginoon. Amen. Ngayon ko lang po na ano yun, ngayon nandito na ako sa group na ito, may mga na iintindihan ako na noon, alam ko na pero hindi ko naiintindihan. Kasi iba yung alam at naiintindihan eh. O alam ko, kasi minsan sumusunod tayo dahil alam natin. Pero minsan pala hindi deep inside, yung bakit ko ginagawa to after na nagawa mo. Yun po yung sinasabing hindi po siya totoong love yun. Napilitan ka lang gawin yun, ginusto mong ginawa yun dahil gusto mo, hindi love. So number 3, I can choose to trust God. Sino pa naman siguro sa atin magka-trust sa iba kundi ang Panginoon talaga ang karapat-dapat na pagkatiwalaan natin sa bagay man, sa bagay na kunin para sa sarili natin at pupuntahan. Walang iba kundi sa Panginoon po dapat tayo magta-trust, hindi po sa mga unbeliever tayo magpapapayo, kasi naranasan ko rin po yon. Yung pumunta ako no sa room po, doon na ako nagpapayo sa mga unbeliever. Mas marami naman yung payo nila na hindi maganda na, kaya doon na rin ako kasi marami sila. Di ba minsan din nagagamit ko din kung ano yung mas marami. Payo ng mas marami, yun ang pakinggan mo. Yun hindi yun ang nating Christian eh. Hindi yun, sa totoo lang. Ang payo ng Panginoon dapat pakinggan natin, hindi payo ng porket singkaramihan. Hindi po, may discernment po tayong binigay ng Panginoon po. Pero pag nandito po tayo sa group ng Christian, I do believe po talaga na pag mas marami, oo, pero pag sa labas, pag po ganon. Pero minsan nagawa ko po sa buhay ko yung makinig sa mas marami, pero nakalimutan ko, unbeliever na pala yun. Kaya nadadala na rin po ako sa hindi maganda. Sa for I can choose what I think about. Hindi po ibig sabihin na I can choose what I think about. Dito po, pag Christian na po tayo, alam po na natin itong sinasabi na what I think about. Ito po ay para lamang po sa Panginoon, that don't copy the behavior and costume of this world. So yun po, kung alam mo talaga ang totoo, manalig po tayo sa Panginoon, pupunta po tayo sa believer na grupo, hindi po sa unbeliever. At dapat po mas pipiliin po natin na lagi tayong nandoon sa prayerful na pamumuhay, kasi doon po tayo nagkakaroon ng lakas. At sabi dito sa 5, I can choose Jesus as my Savior. Kung lagi mong iisipin na since na tinanggap mo si Jesus Christ, nasa iyo na lahat eh. Kaso nga lang, hindi natin isinasa puso din minsan yung nung tinanggap na natin ang Panginoon, nandun na po yung kapangyarihan na nananahan sa atin, di ba? Since na tinanggap natin si Yesu Kristo, binigay na rin po niya yung Holy Spirit eh. So nandun na po yung powerful natin na powerful authority and power na binigay ng Panginoon sa atin na magagawa natin lahat-lahat. Huwag lang negative. Ang mga imposible, nagiging posible sa Panginoon na po. Amen. So, I thanks God kasi when someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. And there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Kung maintindihan na po natin ang totoong pagmamahal, talagang unti-unti ka rin na idra-drive sa gawain ng Panginoon, at sa yung nandun na rin po yung willingness mo na maintindihan, gusto mo na rin madagdagan yung kaalaman mo, even do ang sakit-sakit na iwanan yung kasanayan mo, yung pero pag aanuhin mo yun, pag ma-overcome mo yun, mas victory, mas pa doon sa kasanayan mo, sa addiction na naramdaman mo, mas masaya ka pag ma-overcome mo yun. At
kung nandun na po tayo sa yung willingness talaga na magpapagamit sa Panginoon, yung hindi mo alam, ang dali-dali mo na rin po siyang maunawaan dahil yung Holy Spirit na po ang naghahari sa atin. So, I thanks God po dahil dito po sa 3 nights po na ano natin, may mga naunawaan po ako, may naitanim po ako sa puso ko na at nandun po nagkaroon po ako ng discernment na mapabuti yung buhay ko na nakasama ko siya na hindi po yung kagustuhan ng flesh ko. Kasi yung kagustuhan natin is temporary lang. Kaya siguro lahat po tayo wala po nagnanais na mapariwara ang buhay niya. Amen. So, doon po yung desire ko talaga na minsan kung nararamdaman ko yung weakness ng lust ko. I do believe na God is with me. Tutulungan niya ako. Dahil wala nga po imposible sa Kanya. So, thanks God dahil binigay niya kayo bilang pamilya ko. Amen. Thanks God sa mga salita niya sa buhay ninyo. Naramdaman ko po talaga ng encouragement, kalakasan ngayon. Na noon akala ko, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Na noon, akala ko, down na ako. But I thanks God, pinulot niya ako sa pamamagitan ninyo, sa tulong ninyo, the Holy Spirit. At doon ko naramdaman, dito ko naramdaman yung love of Christ na ang totoong pagmamahal ay walang fear. Hindi tayo natatakot kahit anong mangyari. Wala kang takot kasi nandun na, Lord, nasa iyo ako kahit anong mangyari, masaya ako. Kasi alam ko na kahit napatayin ka na, handa ka na kasi alam mo na nandun ka na sa Panginoon. So I thanks God kasi binigay niya yung puso ko ng pagmamahal, maintindihan ko, at thanks God for the Holy Spirit. At tatlong gabi po na pag-aaral natin, pag-seminar po natin sa salita ng Diyos kung paano pong ipamuhay at paano pong solusyonan ang mga problemang na dumarating po sa atin. Marami po talaga akong napulot at nalaman, na pag-aralan, na pagbulay-bulayan po. Pag-apply? Na unti-unting na-apply. Opo. Hindi microwave. Unti-unti po yan. Maikli lang po ang paliwanag ko kasi siyempre ang oras po natin. Nasa bahay tayo, wala. Okay lang po? Okay lang. Kahit na ganun kahaba ulit? Joke lang po. Nasa bahay tayo, wala sa ano. No time limit daw, sabi ni Kuya. Amen po. Jerry, kalimutan ko yun. Dito po sa Winning the Battle Inside of Me. Wow. Dito ko po nalaman na ang pinakamatinding kalaban naman po pala natin is yung sarili natin. Why? Sarili natin. Bakit? Why? Kasi po, Commentator talaga ta. yung sarili po natin, no? Nasabi ko pong napag-aralan po natin matinding kalaban natin sa sarili natin kasi may mga choices po tayo na tayo ang gumagawa nun eh. Yes, totoo. Na tayo po ang nag-choose kung anong gawin natin. Parang okay dito sa barkada. Kasi ganito. Pero hindi maganda yon. Mas okay pala dun sa, for example, sa Bible study. Kasi talagang safe ka na dun eh. Ibig ko sabihin, pag nasa barkada ka, for example, inom kayo, happy, joy. Mafe-feel mo talaga, talagang magandang pakiramdam habang nagiinom, gano'n. Pero may kapalit din naman. Amen. Na pag happy ka, kinabukasan, signalasin ka, siyempre. Tapos, may hangover ka. Away pa. Oo, ganun po. Tapos nakagastos ka pa. Sakit na ang ulo, masakit pa yung bulsa. Pag sa fellowship din naman po, Bible study, may hangover ka rin.
Pero yun ang the best na ang over. Yes, overflow. Yes. Super. Yun po ang joy na talagang hinahanap po natin sa... Dito po tayo sa ano ngayon. Sa... deepen my understanding. Sabi nga ni Kuya, nung masasabi natin sa 3 days seminar natin sa gabi, Amen. magandang umaga po, kapuso, kapamilya, kapatid, ang hanggang natin dito. Okay? The people God put in my life are not there by accident. It's not a coincidence. The gift from God is that called kapuso, kapamilya, kapatid. Amen. So, alam mo yung conclusion ko lang po dito sa winning of the battle inside me. Hindi na ako siguro namimili dito ng number 1, number 2. I just, sasabihin ko na lang po siguro yung explanation ko dito. Have you ever noticed that it is in the difficult times that we grow stronger, Amen. that it is when we are being Amen. stretched, The best. The best. that is when God is developing our character, is preparing us for promotion. Amen. Yes. We may not like it kasi minsan sinistretch tayo, pinagsasabihan tayo, minsan ayaw natin. But sometimes be uncomfortable in that. But if we can keep the right attitude, we will come out better than we were before. Yes, yes. Yes. The key to the passing test is to remain in peace and rest. When you are in peace, Yes. you have power. When you are at rest, God can fight your battles for you. Amen. Many of us is frustrated. Example. Example. Job. You lost your job. You frustrated, right? Because mahal ako. Nasabi ko, makakita pa kaya ako, ganito, ganito. Yeah. You are frustrated about love. No, I'm not frustrated. I love God. Amen. I love you too much. But Now, number I one, love God. God. You're number 2 and number 3, my Amen. Sometimes we pray. Amen. God, you have to get me out of this situation. Di ba, nalalangin nga tayo minsan lahat. Lord, kukunin mo to lahat yung problema ko sa isang araw lang. But no, I can't stand it any longer. Amen. It is goes on another week. I'm not going to make it. But the better way to pray is, Father, please give me the strength to go through this with a good attitude. Help me to keep my joy. Help me to keep my peace. Our circumstances are not going to change until we change. Amen. Pag-uulayan mo pa ako. Lala. Sabi ko lang, this is my conclusion. Ito lang po, my friend, use your faith every day. And believe that you are indeed righteous in Christ, in the righteousness is of the Lord's doing, not your own, ano Ronald? Amen. Not your Amen. own Amen. doing. This is how the weapon formed against you shall prosper. This is how you live an overcoming and victorious life. Amen. And glory to Yeah. God. Glory to God. Ayun lang po sa bawat isa sa atin lahat yung 3 days po na gabing sinacrifice natin. Tingnan nyo po, nag-sacrifice po tayo ng oras pero ang laki-laking kapalit naman po ng oras na yun. Laki pong impact sa mga buhay natin. Yung madami pong revelation na pinaalam sa atin. Yung talaga pong nag-impact sa buhay ko po dito, yung Heaven is Watching Me at saka yung yung pong yung pong huli natin kagabi po, yung I have to choose po. Kasi, yun nga po, yung remember Heaven is Watching Me. Choose ko din po choose ko din po na alam ko po kung na nakatingin po si Lord sa atin. Choose ko din po yung bawat kilos na ginagawa ko po, bawat sinasabi ko po, bawat ginagawa ko po. Kasi po, binigay po sa atin yun, karapatan po natin, bawat gawin po natin, kaya karapatan din po natin, kung alam po natin, just din po natin kung anong ginagawa natin, kung nasa labas po ba tayo o nasa loob po ba tayo ng church.
tayo po mismo kasi gumagawa po mismo ng kung ano pong ikakapahamak natin o hindi, choose po natin yun eh. Tapos, yun po, heaven is watching me, yun nga po, wala tayong maitatago sa kanya. Lahat po nakikita niya, kahit nang nasa puso po natin, alam po niya, kaya napakalaking impact po nun. Kaya kahit po dito po sa harapan po natin, itago mo man kung sino ka po, lalabas at lalabas po yun. Kaya alam po kasi niya eh, di ba po, sabi nga po, wala tayong maitatago sa kanya kahit kung anong nasa puso natin. Yun po. Ito po yung choice po. Ito po yung choice na ito po yung pinaka nag-impact sa akin kagabi kasi I have choice. Jesus Christ is my Savior. Choice ko pong pinili si Jesus na siya po ang magiging Savior ko. Kasi alam ko po siya ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa akin. Siya po yung kaisa-isang taong nagbigay ng buhay para sa akin, para lang sa salvation ko. Alam niyo po ba, in person na lang po, kumare si Ate Lucy po, parang may ginawa lang siyang something sa akin. Ang sarap, di ba po? Ang sarap sa buhay natin. Ang sarap sa piling natin na may isang tao palang nakakagawa sa atin. Paano kaya kung buhay pa niya yung binigay niya? Buhay niya po na ibinigay sa atin ng walang pag-alinlangan para lang maisalba po tayo. Kaya lahat po ng bagay, choice po natin. Ngayon po, lahat tayo, choice po natin makapiling siya ngayon kasi choice po natin pumunta dito, imbis na pumunta tayo sa birthday party, sa mga invitation, pero mas pinili po natin siyang i-choice na makasama, haghan siya, kasi nandito po siya ngayon, alam po na kasama po siya natin siya ngayon, nararamdaman po natin siya, tsaka choice po natin magpagamit sa Panginoon. Yun po, ang dami-dami pong naging revelation sa 3 araw, yun nga pong heaven is watching me, Jesus watching for us, ito pong choice, napakalaking impact, pati po yung wag kang maging center of attraction, kailangan si Jesus ang laging center of attraction. Tapos, ayan po, glory belongs to God po kasi ang dami-dami po niyang pinareveal sa atin, ang dami-dami po, unti-unti na po niya na yung binabago, unti-unti niya na po tayong ginagawang mature, hindi po tayo mananatiling bata. Sabi nga po, walang taong mananatiling bata, lahat po tayo tatanda. Kaya pati po yung pagiging spiritual na pamumuhay po natin, hindi lang laging bata po tayo. Mag-grow po tayo kung mananatili, kung i-choose po natin na pagbulay-bulayan yung mga salita po niya, i-choose po natin na magsakripisyo ng ilang oras para pumunta sa mga Bible study, gawain. Dati rin po, tamad din po akong pumunta. Pero alam niyo po, pag po pala na-enjoy niyo, sabi niyo nga po, 1 beses, 2 beses, 3 beses, pumunta ka 4 na beses, Holy Spirit na mismo ang kikilos sa buhay mo, hinahanap-hanap mo na, di ba? Yun nga po, sabi nga po ni Kuya Ronald, gaya niya. Hindi lang po ako, lahat po tayo pinagabago po nila. Yun po, glory belongs to God po kasi ito pong limang band paper po na ito, pero ang laki-laki impact po sa buhay natin. Papel lang po to, nababasahin natin, pero ito po yung nakakapagbabago ng buhay natin. Opo, alam niyo po yun, parang nakaka-amaze po, di ba? Mga letters lang po, tapos sinusulatan natin mga band paper, pero ito po yung nakakapagpabago ng buhay natin. Hindi, nakaka-amaze po talaga si Lord, napakabuti niya. Ang dami po niyang ginagawa mga paraan para lang po marilib po yung spirit na nasa atin. Hindi tayo mananatiling hindi mananatiling patay yung spirit na nasa loob natin. Binubuhay niya kahit sa mga paraan lang ng mga papel na ito, pero ang laking impact sa buhay natin. Ano po magsasabi namin? Na-explain na po yung lahat. Papasalamat ako na in-explain nyo na from Elsa and Lucy. Kaya thank you so much. Yung explanation tapos na po. Kasi ganito kasi through my experience. Ang una kasi yung when you feel like giving up. Yung about talaga ito, binabase ko ito sa about my experience. When you feel like giving up, tapos winning the battles against it. Pagkatapos po ng nakipag-struggle po ako, so nandoon na yung battle inside me, and after that, God set me free and how to walk
Andres. Kaya, dugtong-dugtong na lang po ito. Kaya, ganito po yung story. Story na lang kasi talaga is kung ano po talaga yung nasa puso mo na, lalo na yung pagtulong. Kahit dito ko po na-experience kasi, doon ko po na-experience na, minsan kasi palagi po ako nag-grocery every week sa amo ko. Napapansin ko for the, na, may mahuhulog na mga display. Sabi ko, bakit ko ba pupulutin yun? Hindi naman ako nakahulog. Pero pag lampas ko talaga, kakanvek talaga sa akin. Oo, babalik ko talaga. Alam mo, sa pagpulot ko lang, pagbalik ko lang doon sa nahulog, parang iba, parang yung iba talaga ang nararamdaman ko na, Lord, ganito, ganyan. Lord, ganito, ganyan. Meron po akong sasabihin, experience talaga last month, doon sa kay Rosel. Oo, ito, talaga. No, I mean, doon galing ako sa inyo. Meron po akong nakilala meron po akong kakilala dati sa kabila. Talagang nag-meet kami doon sa metro. Tapos, nung papasok na kami sa metro, nakita niya yung wallet. Nakita niya yung wallet na, uy, may wallet. Siya nakakita siyang umaw. Ko, oo nga, pumasok na kami. So, binuksan niya. Ko, tingnan nga, patingin nga. Nakita ko yung 20 euro lang talaga sa kabarya. Sabi niya, ko, ibalik mo doon sa information. Sabi ko na gano'n. So sabi niya, ay huwag na kasi ganito ganyan. Sabi niya, huwag na kasi ganito lang ganyan. Ko no, meron pa yung mga cards. So habang naglalakad kami papunta na doon mag-wait sa train. Talagang parang nag-aano ka, sige mo ibalik. Parang gano'n, parang nag-iinit ako. Kung ibalik mo yan kahit 20 lang yan. So siguro na ano siya, o sige balik natin, binalik namin. Na ano naman ulit yung, Lord, thank you Lord, meron na po kami, kahit hindi ako ang humawak, meron po kaming deposit, meron po kaming KODB na sa langit. Na ganun talaga ang iniisip ko na, kunting bagay lang talaga. Lord, thank you so much. Meron naman po akong deposit. Meron na po akong KODB sa inyo na naman. So, yun. Parang, Lord, thank you din po. Kasama ko siya. Meron na po din siyang KODB. Maligaya ako. Talaga, as in. I really feel happy na maligaya ako. Maligaya ako. Lord, thank you so much. Dalawa po kami. Hindi na ako mag-isa. So, following day, Na-withdraw. Na-withdraw yung happiness ko sa totoo. Na-withdraw yun. Kasi tumawag yung friend ni Rosel, kinikwento niya yung tungkol nangyari sa amin, pero baliktad. Masakit sa akin pero click ulit, Lord. Hindi ako masasaktan dahil hindi ako guguma. Narinig ni Rosel. Kasi habang nag-uusap siya, habang nag-uusap siya sa kaibigan niya, na-meet niya yung kasama kong nakakita ng wallet. So, alam mo, kasama ko si Mita hapon, nagkita kami, ganito. Oo, talaga. Tapos ganito, alam mo, nakakita kami ng wallet. So, alam mo, ayaw ni Miming ibalik. Narinig ni Rosel. Yeah, it is really true. It is real. Ayaw ni Miming ibalik. Parang pagkwento ni Rosel, sabi ko, Lord, sabi niya, sabi kasi niya, meron akong sasabihin sa'yo. Kung ano yun? Ito, pinto, na kinakabahan na ako. Pagkasabi ni Rosel na ganito, ganyan, talagang dinig ko dahil hindi namatay yung cellphone, nakausap niya. Parang sabi ko, Lord, gusto kong gumanti ko. Gusto ko siyang tawagan. Honestly, gusto ko po siyang tawagan. Sabi ko, nagpapasalamat na nga ako dahil dalawa pa kami may KODB. Tapos, ganito, winidraw niya agad. Sabi ko, ganon. So, sabi ni Rosel, pag-pray mo na lang, Mi. So, pag sabi ni Rosel, pag-pray mo lang, Mi. Parang doon ko, Lord, bahala na siya, winidraw niya yung KODB ko. Sa akin po, dagdagan mo na lang po na interest. yung interest, yung sakit na naramdaman ko. Kasi hindi mo sinita. Oo, hindi ko na talaga. Gusto kong sitahin. So, gusto ko talagang sabi niya. Sabi ni Rosel, may pag-pray mo na lang. Sabi ko, ay, thank you Lord. Yung KODB niya, winidraw niya. Pero sa akin, dinagdag mo na interest. Thank you Lord. Kaya hindi ko siya sinita. Hindi ko talaga siya sinita. Pinapray ko, Lord, nandito po yung sakit ko ngayon. Gusto ko pong i-release. Gusto ko pong mawala. Oo. Gusto ko pong mawala, Lord, kasi ayoko po. Kaya pala,
yung pagsasabi po na dapat maglalakad po tayo na talagang suot-suot natin yung spiritual armor. Talagang totoo po yung purity natin sa puso natin. Amen. Lalo na po yung helmet talaga. Ito po Integrity. talaga integrity. Yun ang tinatawag na minsan naglalakad kami ni Rosel. Hoy Rosel, yung integrity of the way. yung sa mouth mo, yung makikita natin sa yung basura, kukunin po natin. Baka mali natin may camera dyan at diba? Parang gano'n, yung basura, konting bagay lang. Kasi Heaven ganun. watch us. Oo. Hindi lang po heaven watching us. Meron pa ng camera na katulad nangyari sa amin ni Marley. How I blessed Marley also nakakita ng wallet. Nakakita siya ng wallet, nangingi, may tulungan mo ako, tawagan natin, walang telephone number. Binuklat namin lahat. Pumunta pa si Ate Marley sa Victor Hugo para lang matawagan namin yung tao. Pero talaga dahil dumating. Alam mo ba kung anong dalawang flowers yun, no? Binigay sa amin. Oo. Ito lang po ang magiging binalik namin lahat kasi na marami pong cards. Nandoon lahat yung card procedure, lahat, may pera pa, ate, di ba? So, doon talaga pag ganung bagay talaga, 100% sasabihin ko sa inyo, iba yung nasa loob. Amen. Iba talaga. Integrity lahat sa puso natin. Integrity, how we Dami are. yun ng Kodibi. Oo. Ako din nakapulot Yeah, integrity. Lahat, mararamdaman mo kung paano ka inaangat sa sarili mo. At inisip mo, Lord, yun talaga inisip ko. Meron naman po akong Kodibi sa inyo. Ganun kasi ako. Ganun ako. Kunting bagay lang. Kahit wala na sa akin na, uy, kasi meron akong Kodibi. No, masasanay ka lahat ng mga bagay na ibalik mo kung saan mo kahit hindi ikaw. Tapos yung mga basura, makikita mo, ganito, ganyan. Tapos pag smile mo, totoo yan. Pag smile mo sa mga tao, iba yung mararamdaman mo. Tapos gusto mo siyang evangelize. Pero yun lang po na, pagsabi mo lang po, ay babay po, ingat po kayo, God bless you. Yun, mararamdaman din nila talaga. Kaya, dapat po, lahat po, nandoon po yung breastplate na rin, yung helmet, na yung our thoughts is, talagang iisipin po natin that our thoughts talaga is, God is higher than our thoughts. Kaya, dapat po lahat, isurrender po natin lahat, at always na isusuot po natin lahat, lalo na po yung shoes, alam naman po natin na we have a responsibility talaga to evangelize. It's so amazing. Kasi parang diary na niya. Pinag-aral ka, parang ginawa ni Lord na instrumento ang nanay ko pag-aralin mo yan sa music. Alam niyo yun? Tapos, yung unique paste ko pala, yung pa yung magagamit. Yung pa yung magagamit ko na Facebook. akala ko na I'm so ugly, yung parang gano'n. Buti na lang, may Instagram. Nung naramdaman ko, Instagram naman eh. nung naramdaman ko, nung lumalakad na talaga ako kay God, nung parang, I grow deeper and more deeper and deeper to God. Even marami akong weaknesses. Sabi nga dito, no one is perfect, not even one. Pero isa lang ang makakatanggap sa'yo, siya lang talaga. Kasi hindi naman tayo magbabago ng isang night lang eh. Step by step, by step. Diba parang ganon, na parang, pero ang ano lang natin, lahat tayo isipin natin. Lahat tayo mayroon na parang alam mo na kung saan ka tutungo eh. Na parang, lalo na pag kunyari nagkaroon ka ng kasalanan ba? Sin na against sa'yo or na gano'n na parang hindi mo alam kung bakit nagkakaganito, 'di ba? Katulad ng na parang may binibigay sa ating mga tao na akala natin na okay na tayo, na gano'n, pero naisip ko na sabi ko, Lord, bakit kailangan nagkakaganon tayo? Pero lahat pala yun, we have all the purpose kung ano man ang nangyayari sa buhay natin. Kahit nagkamali tayo in the past is, I am the prisoner of my past, but I'm not I am the product of my past, but I'm not the prisoner of it. Kasi, yung parang sinasabi nga dito na parang, I
identity na parang yun na tumalmo sa akin na parang we are all created unique because all of us have a purpose. Kasi Amen. lahat naman tayo may tinatawag tayong talent. Diba sabi nga doon, napanood namin na sa Bading, pangit ka, ang pangit mo. Tapos tatingin siya gano'n, at least may talent. Lahat tayo binigyan ni God. Binigyan ni God ng ng talent. Na parang, i-ano lang natin, alam niyo yun, you ask God, Confident. Lord, ano ba ang talent ko? Hindi lang naman kasi, akala kasi ng ibang tao, in general, akala ng tao, ang talent ay ang music, ang dancing, yun lang ang music, ay yun lang ang talent. Pero kung iisipin natin, may talent sa teaching, may Man. talent sa, alam niyo, yung Asiret ba yun, yung mahilig sa tao? Kasi hindi ako talaga mahilig sa tao, si Mimi yung mahilig sa tao. Yung bang, pag nasa pinto pa lang, nasa bus pa lang siya, yun nakaganon na. Yung talent din yun. Na parang talent din yun. Nakakala, hindi mo tayo mag-focus sa talent ay dancing, sa talent ay singing, sa drawing. Kumain. Wag tayo mag-focus na ayun lang yung talent. Talent din yung giving, helping. Amen. Pag nakakita tayo na, ay, kawawa naman yung, ako ganun na ako ngayon eh. Dati kasi parang mamaya, pang-iinom mo lang yan. Parang ganon, di ba? Tayo ganon dati. Pero ngayon, every time nakakita ko ng pulubin, sinasabi ko, bless him, God. Kasi ako, nakakatulog ako sa kama. Parang ganon. Talent din natin yun, yung praying. Amen. Hindi lang, huwag tayong mag-focus sa isang talent lang. Kasi ako, binigyan ako ni God na maraming talent. But kahit unique ako, marami man talent. Parang gano'n. Na parang, nagpapasalamat din ako kay God kasi dinala niya ako dito sa Paris. Kasi, dahil dito sa Paris, ay gumanda ako, joke lang. Tapos, dahil dito sa Paris, nag-grow ako, kasi Amen. pag yung totoo nga sinasabi natin, 'di ba? Ang key lang sa lahat ay you have to listen. Tama nga sabi ni Maring Elsa, 'di ba? The key is listen. Listen, always listening to God, at yun lang yung pinakaano natin, yung quiet time. Na parang always, and I'm begging you na parang wag nating sabihin na obligasyon ang pagka-quiet time. Huwag nating sabihin yon, kasi ang pag-quiet time ay hindi to responsibility. So, kasi pag nilagay natin responsibility, so, obligado tayo na gawin yon. Huwag natin gawin na ganun, kasi ang quiet time is dapat ma-excite tayo, kasi ito na lagi yung oras na kikiligin tayo. Doon natin malalaman doon natin marirealize na magkaroon tayo ng more and deeply in love with God. Kasi yun lang yung key. Listen and stay in love with God. To God be the glory. Amen. Alam ko na napakahirap talaga yung may enemy ka, na ibigin mo siya in spite of lahat ng mga ginawa niya sa iyo. Siyempre, ang tendency nun, mag-react ako, kaya mag-revenge ka. Pero, thank God, dahil sa unti-unti na binago niya ang buhay ko, ang attitude ko, ang pananaw ko sa buhay, lalo na nuna sa akin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. At saka, it's not all about us, kaya tayo nandito. It's all about Him. It's all about Jesus. Kaya, dapat pamuhay natin, makita sa buhay natin yung pagmamahal ng ating Diyos sa atin, para maibahagi natin yung love na yan sa ating mga kapwa, sa ating mga minamahal sa buhay. Yun na. Ito yung meron pinaano sa akin yung pinaka-importante talaga yung love. Yeah. Amen. Develop natin yung love kay Christ. Kasi hindi natin magagawa lahat yung nakasulat yan kung wala tayong love eh. Amen. Hindi natin magagawa yung magpatawad, magpaano, kung hindi madidevelop sa atin yung love. Yung unahin natin yung love kay Lord. Kasi kung hindi mo pagbubutihan yung love, hindi mo makukuha yung love, hindi mo magagawa. Kasi pag in love tayo, nagagawa natin lahat. Amen. Diba? Natatalikuran natin lahat, ang kaibigan, ang lahat. Kung madidevelop natin yung love, dyan papasok lahat yan eh. Dyan na papasok yung time mo, mapupunta sa kanya. Isipin mo, ano ba magandang
gawin ko para sa kanya? Ano ba yung dapat kong gawin para ma-impress siya? Parang gano'n. Kasi yun, pag love ang pinairal mo yun po yung pumasok sa akin dun sa pinag-aralan natin eh. Yung love talaga. Kung wala kang love, kung hindi mo i-develop yung love kay Christ, hindi mo magagawa lahat eh. Maski ano gawin mo, kung papakita mo lang sa tao na ginagawa mo, wala eh. Kung wala namang yung love sa loob mo eh. Parang baliwala, parang niloloko mo lang sarili mo. Niloloko mo lang si Kristo. Parang gusto mo lang makita ng ibang tao na ganito, galing-galing niya. Pero deep inside pala, hindi pala love yung sa kanya. Yung pride. Parang i-develop natin yung love. Saka yung kung meron din yung mano din sa akin yung kung ano nangyayari sa buhay nyo, masakit man o mabigat, kailangan wag natin i-focus na maano tayo masasaktan eh. I-focus natin. Paano ko bang itong sitwasyon ko, paano kung maibibigay na pagpe-praise kay Lord? Paano kung mai-reverse tong sitwasyon ko na siya ang mapupuri? Matututo ang ibang tao sa nangyayari sa buhay ko ngayon. True. Diba? Kasi kung isipin natin na yung pangyayari sa buhay natin, ang sakit-sakit naman, sino sinasaktan natin? Yung sarili natin. Ang gawin natin, i-focus natin, paano ko ba mapapakita na kumikilos sa akin si Lord? Paano ko mapapakita sa ibang tao na si Lord ay nasa sa buhay ko? Yun po yung yung natutunan ko sa dun sa pinag-aralan natin eh. Yung love, talagang yun yung sa isip ko yung love. Love, mag-aral ka pa paano mo iibigin ng gusto si Lord. Kasi dun lahat talaga papasok yan eh. Dun mababago pag-iisip mo. Kasi kung magiging pagmamahal yung nakikita mo, diba, pag nakikita mo sa tao, ay nagmamahalan sila parang nakakaingit eh. Pag nakita ng ibang tao nagmamahal lang kayo ni Lord, makikita nila yung pag-ibig ni Lord sa iyo eh. Ay, ano ba yung buhay niya? Ba't ganun? Parang ang ganda naman tingnan. Diba kung makikita yung love ni Lord sa iyo at makikita mo yung love ni Lord sa kanya, parang ibang tao ka eh. Makikita nila lahat ng nangyayari sa buhay mo, parang lahat pagpapala, lahat puro si Lord ang pagpupuri. Kaya wag tayo mag-focus sa sarili natin. Amen. Mag-focus muna tayo sa paano natin mahalin ang Panginoon. Amen. Doon natin mapapakita kung lahat ng nakasulat, lahat na yan magagawa mo sa pamamagitan ng love na makikita sa iyo ni Kristo. Amen. Yun lang po. Amen. Very simple. Amen. Pareho tayo. Amen. Ako na, sige. Oo. No comment na talaga. I'm so blessed. Although hindi ko naumpisahan, second, yun last lang na panood ko at nakasama ko kayo doon. But I was so blessed nung nasa outside po ako na talagang nakikita ko yung nakukusap ko si Sir Lucy, si Jerry at si Dayan. Alam niyo po yun, yung talagang sabi ko nga doon, basically alam niyo po yung talaga nakapagpahinga ko, bakasyon talaga. As in kami dalawa lang ni Otams. Tapos, she learned how to pray. Amen. Tapos, sabi nga, hindi lang katawan kayo nakapagpahinga. Tapos, yung nakapag-rest, kundi yung nagkaroon ako ng more time kay Lord, devotion. Alam niyo po yun, yung sabi nga, yung busy life or yung quiet life, pwede kang walang gawin sa sarili mo po, magpahinga ka lang, tapos lumipas yung araw na non-portokwa, walang kwenta. Pero po, alam niyo po, yung choose, sabi nga, yung 5 factor, yung nag-impact sa akin, sabi niya, 5 factor that make you. Yung, kung maging tayo. Sabi niya dun sa number 1, my chemistry, sabi po niya, di ba? Number 2, my connection, accusing and accusing, sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n, yung connection. Number 3 is my circumstances. Number 4 is my consciousness. Number 5, sabi niya, my choices. Pero dito po ako mag-concentrate doon sa, sabi niya, yung connection. Sino yung mga tao na tinatawagan mo? Sino yung mga taong nakakasama? Sino yung mga taong pinipili mong makasama at makausap? Di po ba? Tayo yun eh. Yung chemistry natin, sabi niya, hindi tayo pwedeng mamili kung sino yung maging magulang natin, kung sino yung maging tayo.
Di po ba? Pero yung the fact kung ano yung ay binigay na sa atin ng Lord. Sabi nga niya, hindi tayo magiging accountable sa ginagawa ng ibang tao. Sila yun. Yung sa atin, yung tayo mismo yun. Pero dito po, dito po dun sa consciousness, sabi niya is how you talk to yourself. Ano yung bagay na iniisip mo na humingi ka na ng tawad sa Lord, iniisip mo pa na hindi ka pinatawad, and iniisip pa rin natin, minsan dumarating talaga sa buhay natin, parang, do I need to worship God? Do I need to come to Him? Sino ba ako? Para bang, ang daming, para bang naiisip mo yung mga past na ginawa natin sa buhay natin, parang, grabe yung naranasan ko. Parang gano'n, di ba? Parang ayoko lumapit. Parang ayoko, Lord, na lumapit sa'yo, ayoko manalangin, ayoko magbasa ng Bible, kasi parang, hindi ako makalapit kasi alam ko kung ano yung ginawa ko eh. Pero sabi nga ng Lord, He gave us a provision. 1 John 1:9. If you confess your sin, He is just faithful and to forgive. The question is this, kapatid, after you ask forgiveness, yung tumalikod ba tayo sa isang kasalanan o isang bagay na ginagawa natin na hindi nagbibigay ka po yan sa ating Panginoon. Yun ang question dun eh. Di ba? Katulad sabi ko nga, halimbawa noon, sabi ko nga, I'd learn how to use cigarette talaga. Every time nandun ako lagi, nagbabaraha. Pag pupunta ako kila auntie, nagbabaraha kami, tapos naninigarilyo sila. Naninigarilyo kami. Ako, ano din, parang sabi ko, Lord, I want to give up. Tapos every time na maninigarilyo ka, tapos, sorry Lord. Every time na ginagawa mo, sorry Lord. Para bang you came to the point na parang, para bang sa sarili mo na, Lord, parang lagi na lang ganito, parang gano'n. Hindi ko kayang gawin to, hindi ko kayang isuko sa sarili ko to. Ang hirap. Kasi every time, alam niyo yung ginawa ko noon, in-stop ko yung pagpunta ko lagi every weekend kila auntie. Kasi hindi ko kaya eh, nakakaya ko pag sa sarili ko. Pag nandun ako, hindi ko kaya. Kasi nga nakikita ko, natitem pa rin ako. Pero doon lang nireveal sa akin na Lord, na anak, stop going for a while until you learn how to be strong. Kumbaga, sabi ko, Lord, sige, hindi mo na ako punta. Tapos, ayun po, natutunan ko hanggang sa alam ko sa sarili ko na kaya ko na kahit ang marapaw sa kanila. Sabi kong gano'n, tulungan mo ako, Panginoon, hindi ko pa rin makakaya sa sarili ko. Pero alam niyo po, dumating yung time na nahiya ako sa sarili ko, yung every time nagagawa ko ng kasalanan, magsinungaling ka, or whatever, nagagawin mo yung bagay na hindi nahalong sa Lord. Sorry, Lord. Tapos naramdaman ko rin, naramdaman niyo na kung paano masaktan. Yes. Ng todo-todo. Sobra. Amen. Naramdaman niyo. Naramdaman niyo yung ma-reject. Yes. Number one. Naramdaman niyo rin kung paano maging masaya. Amen. Ganon? Super. Yeah. Alam niyo yung kung paano ka masaktan sa sarili mo, yung ganon din eh. Yes. Naisip ko na kung gaano ko sinasaktan ni Lord. Ganon ang nararamdaman ko. Yes. Na every time na naiisip ko yung ginagawa ko na nasasaktan ko yung damdamin niya, tapos na-reveal sa akin yung nasaktan ako ng matindi sa buhay ko. Tapos nangyari ulit dito sa Paris, parang naramdaman ko yung kung gaano kasakit. Pero remember this, kung ano yung nararanasan natin, kung ano ginagawa natin sa kapwa natin, una natin ginagawa sa Lord. Amen. Kung tayo nasasaktan, mas higit siyang nasasaktan para sa atin. Kaya alam niyo po, yung bagay na yun, kung maiisip natin yun, parang pakiramdaman, Lord, I don't want to hurt you anymore. Ayoko nang ako pa yung magpapako sa krus sa'yo. Kasi every time na sinasaktan natin sa Lord, parang pinapako pa rin natin siya sa krus. Eh, diba? Kaya sabi ko, nung maramdaman ko ulit yun, nung nandito ako sa Paris, sabi ko, Lord, I really don't want to hurt your feelings anymore. Tapos nung maramdaman ko na, alam mo niyo po yun, yung maging masaya ka sa buhay mo, yung gano'n. Yung small things, yung mga pagmamahal, yung mga respeto, alam niyo po yun, parang gano'n din eh. Kapag ino-honor mo yung Lord sa buhay mo, kapag yung nagbibigay tayo ng time sa Kanya, when we say we love you, Lord, kapag yung nagbabasa tayo, nagpipray tayo, nagpipag-make tayo sa Kanya, diba? Pag yung ang tao lang, tinext ka lang niya, na tinawagan ka lang niya, nabanggit ka lang niya doon, tapos ang dami, naalala ka ni ano, gano'n. Alam niyo po yung ang sarap, diba? How much more kung tinawagan ka, kinumusta ka, hindi po ba, nakapag-comment, may nabasa ka, alam mo po yun, ganun ang nararamdaman ng Lord kung gaano kasarap yung feelings kapag tayo inaalala natin si Lord, kapag nagpupuri tayo sa Kanya. Pero alam niyo po yung sabi nga, it's a choice. Amen. It's a choice na bawat isa. Yes. Yung pagpunta natin dito, yung pag-attend yung mga seminar, it's your choice. Amen. Hindi iba ang nagsabi, hindi iba ang nagdesisyon. Pinili nyo na nandun kayo, na nandun tayo ng gabing yun. Pero alam niyo po ba kung gaano kasaya ang Lord sa buhay natin? Hindi lang kasaya ang Lord kung ano yung impact sa buhay ng bawat isa.
Kaya ang lahat ng bagay, sabi nga, pero huwag niyong paniwalaan yung sabi nga, what is a lie? Kung ano yung number one way ni Satan to attack us eh. Yung paniniwala na, ako ganito, marami na akong nagawang pagkakamali, pinatawad kaya ako ng Lord, hindi ako makalapit sa Lord. Sabi nga, yun yung marami tayong narinig, di ba? The one thing is ito, yung problema yung sarili natin, hindi ang Diyos. Yes. Pero alam niyo po, huwag natin paniwalaan sa taning, sa isinasaksak niya sa isip natin, yung kasinungalingan na hindi tayo pinatawad ng Lord, yung kasinungalingan na tayo ay yung dati pa rin natin pagkatao. Alam niyo po kung ano yun, renewing of mind. Yung parang Amen. isipin lang natin na parang, Lord, alam ko kung bakit ako narito. Yung panghawakan natin, yung positive thought, hindi po ba? Hindi natin kaya, yung sa sarili po natin na kung makipag-battle tayo sa sarili natin, mauubusan tayo ng lakas. Mauubusan tayo ng lakas kung kakayanin natin gagawin sa sarili po natin. Sabi nga, identify an area in which you find yourself doing regular battle. Ano yung bagay na nagiging every time sa sarili mo na parang ito yung nagiging battle ko, Lord, yung karakter ko, or ito yung nagiging battle ko, Lord, yung pananalita ko, madaling magsinungaling. Parang iba-iba po, di ba? Ano yun? Ano po yung identifying our battle and choose. Hindi lang pipiliin mo yung parang narinig ko lang to, parang gusto ko siyang tawagan. It's good, di po ba? Yung Sister Mimi, nakapag-desisyon siya ng tama doon. Kumbaga, okay, malay nyo kung tumawag siya, bla 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 bla, pinagsabihan niya yun, yung galit, mag-a-arise yun eh. Masasabi mo pa yun masigit pa doon sa ginawa ng tao na nagsinungaling lang siya, ikaw di ka lang nagalit ka, nasaktan mo pa yung damdamin ng Lord, nawala pa yung fruit mo, nahubad pa yung pagkakristyano mo, tapos yung tao na yun, nasaktan mo pa rin yung damdamin niya, di po ba? Parang masarap mag-correct, masarap magtama kapag yung feelings mo hindi galit eh. Kasi ang impact sa atin pag nagsumbong, pag may nasabi sa atin, parang yung galit, di po ba? Hindi tayo tinitiran sa ning. Pero kung hindi tayo mapagbantay, tatawag tayo agad. Kasi nandun pa yung galit mo, masasabi mo lahat ang mga bagay na nais mong sabihin para ma-release ka. Pero without love. Pero pwede naman after na tumawag si Sister Mimi, di ba na, alam mo ba, nung nanamin ko yun. Pero alam mo, hindi ako galit sa'yo, kaya lang hindi tama yun. Pwede yun, pwede. With love, di po ba? Sabi nga, yung pagkokorek,